Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading po ito for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take all what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat since hindi naman po talaga natin lahat makukuha ang energy ng air sign sa mundo. So, kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Trader. Search mo na lang siya sa Facebook. And kung gusto mong mag-subscribe or mag-follow din sa akin TikTok, feel free to do so. At Unicorn Princess Tarot. Ayan yung aking TikTok. Sa aking TikTok shop, doon ka makaka-avail ng mga products namin like Evil Eyes. Ayan, yung mga makikita mo sa aking harapan ngayon. Yung mga Evil Eyes, crystals, bracelets, etc. So, this is for air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Let's start your reading. Ayan. Ten of Pentacles. Wow, air sign. I like your energy. Unang-una pa lang. Wait lang guys ha. I-pause ko lang saglit yung video. Okay, so air sign, I'm back. For air sign, nakakita tayo dito ng, alam mo, lalo na kung yung partner mo or yung person na kakonect mo or yung, karelasyon mo is tinutulungan ka pagdating sa money. Nakakita tayo ng malaking income in the future for you. A lot of success, a lot of money. And time will come, may mga taong matutulungan ka. The Justice card is here. Pwedeng matulungan mo sila, mabigyan mo sila ng trabaho. Kung ikaw ay may negosyo, mabigyan mo sila ng trabaho. I can see you giving opportunities to a lot of people. Napakaganda, di ba? And may mga taong nakikita natin pinipiling lumayo or umalis sa'yo, especially with the Two of Pentacles kasi may sarili silang priorities alam mo yon. Pero with the Page of Swords, hayaan mo sila. Hayaan mo sila. Yung attachment mo sa mga tao, tanggalin mo. Kung may taong aalis sa buhay mo, hindi sila masyadong nakikipag-communicate sa'yo, let them be. Hayaan mo. Huwag mo i-please ang sarili mo. You are better off alone. You are better off without them. Huwag mo ipilit ang sarili mo. Huwag mong tignan yung halaga nito mga taong to kasi sila dapat ang makakita ng halaga mo. Diba? You are the high priestess. They need you. But kung ayaw nila, hayaan mo sila. Yun lang yun. Move on. Yan, Six of Swords. Move on. Whether ito may kinalaman sa career, may kinalaman sa love, you have to move on. Ayaw nila, wag mo ipilit ang sarili mo. Yun lang yun. Focus on your talents, focus on your skills, focus on your career. And pagdating sa love, nakikita natin talaga na this, especially if you are in a relationship, napakatibay ng relationship ninyo nitong taong to. And magbubunga yan pati sa career or sa money ninyo. Okay? So, pagdating sa love, sino person ang kakonect mo? This would like to come out. You could be dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. You find this person attractive. With the Empress, ayan, Nine of Pentacles, maybe somehow successful. Or I feel like yung iba sa inyo, kung hindi siya yung nakikita mong successful, maaaring siya ito na ang tingin sa'yo, you're already successful, ang galing-galing mo, ganito ganyan. And I feel like kung gusto mo tong taong to, hindi mo to pinapakita sa kanya or hindi mo pinaparamdam, pwedeng ganun. And who is this person? The Four of Pentacles is telling me na parang gusto mo tong taong to pero tinatago mo lang. Especially, nakikita natin with the Two of Cups, you could be in a relationship. Or pwedeng siya to na nagtatago ng emotions niya for you. Pwedeng ganun.
kukuha pa tayo ng mas maraming message. Kukuha pa tayo ng mas maraming message. Tell me about this person's emotions towards you. Ano ang feeling niya at emotions niya para sa'yo? The Judgment, the Knight of Wands. Oh, this person is awakening. Nagigising siya sa connection. And now, the Tower is here. So, feeling niya, hindi pwede. Hindi kita pwedeng gustuhin, hindi kita pwede mahalin. The Lovers is here. Gusto niya ng relationship sa'yo, but with the Sun, this person wants to have a child with you. This person wants to be happy. And feeling niya, ikaw yung makakapagpasaya sa kanya. Yung relationship sa'yo ang makakapagpasaya sa kanya. Pero with the Four of Cups, alam niyang imposible yon. Anong emotions mo towards this person? Okay, you see, okay. Some of you find this person as masyado siyang iwas ng iwas, ilag ng ilag. Ano ba yon? Bakit siya alis ng alis? Parang ganun. And pwedeng you see this person as a friend with the Three of Cups and the Star. Marami kang pangarap sa buhay mo eh. But Knight of Swords, wala. I feel like your focus is marating mo ng mabilisan yung mga bagay na gusto mong marating. Unfortunately, hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kabilis. Kailangan mo maghintay. May proseso yan. Huwag kang magmadali. Five of Pentacles is here and the Death card. Oh, your money problems will soon end. Three of Swords is here. So, matatapos na yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo sa pamilya ninyo. Problema sa finances. Okay? What will happen in the future for the both of you? King of Pentacles. Yeah, I told you, no? Nakakita tayo ng stability. You do have here the Seven of Pentacles. Kapag mo, guys, high chance na yung mga bagay na hindi nag-grow ng mabilisan para sa'yo ay ikagalit mo or magkaroon ng pag-aaway dito. Kaya nga sabi, huwag ka magmadali. Kasi nakikita natin nagiging stable ka, nagiging maayos ka, nagiging masaya ka, nagiging maganda kung ano man yung mga bagay na pinapriority mo ngayon. Huwag mong isipin yung mga wala pa. Kasi dadating din yan sa'yo. Pero hindi pa nga lang agad-agad. With the Four of Cups, nakikita natin na may mga offers in the near future. But, focus on what is in front of you. Huwag ka na muna mag-focus dun sa mga offers or mga dumadating na etc. na parang maganda. Mag-focus ka na sa nasa harapan mo muna. Okay? Hayaan mo muna ito mag-grow, yumabong, at magbunga. Okay? Kung wala pa masyadong bunga, di huwag ka muna mag-focus na naman sa bago na naman. No? Kasi masakit sa ulo yon. Kasi nakakita ko ng mga bagong opportunities na naman na parang, oy, baka ito na talaga yon. Eh, hindi ka pa nga tapos dito sa nasa harapan mo. Eh, bakit mag-focus ka na naman sa panibago? So, magkukos lang ito ng problema, ng stress. Focus on what is in front of you already. Kasi maaaring ito talaga yung magbibigay ng success para sa'yo. Huwag ka lang magmadali. Yun ang sinasabi dito. Okay, pagdating sa love. The moon is here. Continuous ang pag-iwas ng taong to sa'yo, but I feel like this person has a lot of feelings for you. Gusto ka niya, mahal ka niya. Gusto niya pa rin mag-build ng family sa'yo. Gusto niya pa rin ng happy ever after with you, but hindi niya alam kung ano dapat niyang i-expect. Especially, you are already taken, you are already happy. The moon is here. Tell me about this. This person, hanggang ngayon, no, napapanaginipan ka pa rin niya. And with the Death card, gusto niya na mag-end yun. Ayaw niya na ng ganun. Ayaw kanya maging soulmate. Ayaw niya maging twin flame ka. Ayaw niya ng feeling na umiiwas siya sa'yo kasi wala siya magawa. And you do have your Nine of Swords. This person is having nightmares. This person is, actually yung nightmares na sinasabi natin dito, pag napanaginipan ka niya, feeling niya nightmare yun. Kasi ayaw ko naman talaga niya mapaginipan eh. Ayaw niya ma-stress. Alam mo yun, but this person, kailangan niya mag-focus sa kanyang stability, sa kanyang career. But ang hirap eh, kasi problemado na nga siya sa pera, tapos problemado pa siya sa'yo. You know what I mean? And emotionally, hindi siya okay. Financially, pwede nagkakaroon din ng problema. And
Anyway, that's your person. And I feel like wala kang pakialam or wala kang mang ginagawa ngayon regarding sa person nito. But that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.